kadonatics, nako, may nagawang history si Gadon. Hindi ko na siya tawaging attorney mga kadonatics kasi wala naman, hindi naman yan attorney, na-dispar naman yan. Pero may nagawa siyang history sa Pilipinas. Eto mga kadonatics, isiniwalat ni Attorney Topacio ang history na nagawa ni Gadon. Natatandaan nyo, last time, pinuna niya yung Supreme Court na tuta daw ng mga Duterte. Grabe talaga kung makapagsalita. Akala niya mga kadonatics, ang freedom of expression is absolute. May boundary yan. Kaya eto mga kadonatics, parang makukulong na tong bungok na to. Panoorin natin yung video. Ngayon, si Ginoong Gadon po ay 2 beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. Kahapon Grabe. Double disbarment mga kadonatics. Yan yung history na nagawa ni Gadon. Di ba? Ha? Sinong abogado na kilala nyo mga kadonatics na ganyan? Si Gadon lang. Yung sumisigaw na bobo. Kasi bobo siya mismo ang bobo mga kadonatics. Tinitira yung mga Duterte ngayon. Ewan ko ba anong nangyari? Sa panahon ni Tatay Digong, grabe yan. Suportahin ka Tatay Digong. Nung nawala si Tatay Digong, ngayon kay BBM na naman. Talagang utak talaga talangka mga kadonatics itong bobong Gadon to. Let's go. po mga kapartners ay ilang grupo po ang nagmarcha, nagrally po dyan po sa Maynila para po ipanawagan o ipahayag po ang kanilang suporta sa naging desisyon po ng Supreme Court sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kung inyo pong maalala, idineklara po ng Supreme Court na unconstitutional po yung impeachment complaint laban kay VP Sara. At syempre, pinangunahan po ng 3 abogado yung pagsasampa naman ng indirect contempt doon sa mga kumukontra at nagsasabi ng mga hindi maganda sa Korte Suprema. At ngayong umaga, isa po sa mga petitioner ang makakausap natin. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Ferdinand Topacio, Chairman po ng National Citizen Crime Watch. Attorney, magandang umaga po. Welcome po ulit dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagkakataon at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Alright, sir. Daghang salamat po. Attorney, simulan po natin yung naging dahilan muna para lang din maintindihan ng ating mga kababayan na ngayong umaga yung kung bakit po ay nagsampa po kayo ng petition to indirect contempt dito nga po kay Attorney Larry Gadon at iba pa yung di ba? Iba pa yung kina-Akbayan Representative Percy Sindanya at Richard Heydarian na kung saan sila naman po ay sinampahan po ng same na indirect contempt ni Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Opo, ang reklamo ko po laban kay Larry Gadon ay nag-ugaton po sa kanyang panayam noong SONA kamakalawa, kung saan 3 beses niya pong inulit ayon sa video na aking napanood na ang Korte Suprema di umano ay tuta ng mga Duterte at single out pa niya ang ating punong mahistrado, kagalang-galang na Alexander S. Mundo na sinabing tuta din ni Duterte. At Ewan ko mga kadonatics, bakit nila nasabi na yung Supreme Court ay tuta ng mga Duterte? Naalala nyo, yung kinidnap si Tatay Digong, kumuha sila ng temporary restraining order mga kadonatics na nagsasaad na hindi ipapalipad si Tatay Digong sa dahig. Anong nangyari? Walang nirelease yung Supreme Court. Kung tuta talaga ng mga Duterte itong Supreme Court mga kadonatics, dapat mga kadonatics dati nakapag-release agad sila. Pero wala, di ba? Huwag niyong sabihin na tuta dahil hindi akma sa kanilang hangarin mga kadonatics. Yan ngayon ang sinasabi nila na tuta yung Supreme Court. Pero pag inline sa kanilang hangarin yung desisyon ng Supreme Court, sasabihin nila yan na good job Supreme Court. Etong klaseng mga taong itong mga kadonatics, ang nagsasabing bobo ay bobo itself. Etong klaseng mga tao talaga na, ay nako, kung pwede lang sana mawala na sa mundo. Sorry. Hindi natin naisin yung masamang mangyayari mga kadonatics, pero minsan sobra na sila eh. para sa akin po, itong mga pahayag na ito ay nakakasira sa reputasyon ng kataas-taasang hukuman at ito po ay tungkulin ko na protektahan bilang abogado sapagkat lahat po kami mga abogado as members of the bar ay mga officers of the court at katungkulan po naming ipagtanggol
ang hukuman. Kahit na anong hukuman, kahit hindi Supreme Court, High Court of Appeals, kahit Regional Trial Court. Opo. Attorney, para din po maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan na hindi po mga abogado, ano po itong indirect contempt at ano po mangyayari kapag ang isang individual o isang official po ay sasampahan po nitong kasong ito? Ayon po sa rules of court natin, any conduct, kahit na anong mga pagkilos o mga pananalita na ito po ay nakakasira sa kasarinlan ng ating mga hukuman or judicial independence or nasisira ang reputasyon ng hukuman, ay ito po ay itinuturing na indirect contempt. Ito po ay as contradistinguished from direct contempt na pambabastos naman po sa korte sa mismong loob ng korte or so near the court. Halimbawa, nanggulo kayo sa labas ng hukuman, doon sa labas ng pintuan, That is direct. habang nagkakaroon ng session na nabulabog yung session ng korte, yun po ay direct contempt or binastos yung huwes habang naghihiring, yan po ay direct contempt. Ito pong indirect contempt, wala pong session ng korte, ito ay ginawa ninyo sa labas ng korte, ngunit nonetheless, ito ay nakakasira pa rin sa hukuman, sa reputasyon ng hukuman. Kayo ay nambabasto sa hukuman na para sa akin po ay yun ang ginawa ni Ginoong Larry Gadon. Kahit sino po, attorney, ay po pwedeng sasampahan itong indirect contempt o direct contempt. Wala pong pinipili. Basta kung sila ay napatunayan na naninira laban po sa Supreme Court o mga justices ng Supreme Court, eh talagang haharap po sila nito. Wala pong pinipili. Opo, hindi po kailangan na ikaw ay miyembro ng bar or abogado para ikaw ay managot. Kung ikaw ay isang abogado, may isa ka pang pananagutan bukod sa contempt of court na maaaring ikaw ay madisiplina ng Korte Suprema. Maaaring ikaw ay kagalitan, yung tinatawag nilang reprimand or censure, maaaring ikaw ay masuspinde sa practice of law or ikaw ay matanggal bilang abogado. Ngayon, si Ginoong Gadon po ay 2 beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. So, hindi na po siya pwedeng patawan ng kaparusahan bilang abogado sapagkat hindi na po siya abogado without possibility of reinstatement. Yun ang sinabi ng korte. Ngunit bilang isang individual, bilang isang pribadong mamamayan, kahit hindi siya miyembro ng Philippine Bar, maaari pa rin siyang parusahan. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit congressman, kahit senador, actually, ay pwede pong masubject sa contempt of court. Opo. Kawawang Gadon, mga kadonatics. Can you imagine, ha? Akala ko hindi na mangyayari yung double disbarment, mga kadonatics, na double kill talaga. Yung patay na, pinatay pa. Paano yan? Pwede yan i-triple natin kasi, ito parang subject to triple disbarment na naman mga kadonatics yung ginawa niya sa Supreme Court. Hindi ho ba, ayun, ano pong klaseng parusa po ito, attorney? Maaari ho ba siyang makulong o magbayad? Ano bang klase po? Pwede po siyang pagbayarin ng multa o pagkakulong ng 6 na buwan. Yan po ay depende sa discretion ng hukuman at sa doon sa gravity o yung tindi ng paglalapastangan sa ating hukuman. Opo. At para po sa inyo, yung video na hawak po ninyo ay isang matinding ebidensya laban po dito kay Attorney Larry Gadon na talagang matindi yung pag-accuse niya o paninira niya laban sa Supreme Court. Opo. Hindi lamang po yung kanyang pananalita, yung body language po na nakikita nyo na parang siya ay galit na galit at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang siya ay nanginginig pa sa patiwari ko. Nung sinasabi niyang ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Alam niyo po, mga sir, wala po namang problema kung ikaw ay hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ako po, paminsan-minsan ay akin ding hindi sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Ngunit kahit ikaw ay abogado man o isang hindi abogado, dapat po ang inyong paghahayag ng inyong hindi pagsang-ayon ay gagamit po kayo ng mga pananalitang magalang at hindi naman insulto sapagkat we are talking about the highest court of the land.
lahat po ng ating mga may kapangyarihan, lalong-lalo na ang hukuman, ay dapat pong igalang. Right, mga kadonatics, naging attorney at sumisigaw na bobo mga kadonatics. It's so ironic mga kadonatics kasi siya mismo pala yung bobo. Tingnan mo, na double kill. Ngayon, makakanta pa. See? Who is bobo now? Ha? Ay nako naman. Thank you so much mga kadonatics. Please comment down below and subscribe to our channel. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.